So ito po mga kapatid yung ating ipaglilingkod na tanong mula kay kapatid na Jojo Kasagan Ramos. Ang message niya po sa atin o tanong, request. Sa amin, good evening Brother Johnson at Brother Gomer. Saan ba ito niya kinument? YouTube? Sabi niya, good evening. Brother Gomer at Brother Johnson, may tanong po ako sana sa Daniel 12, pakiready na, 12, 11 hanggang 13 yan ibig sabihin yan tungkol sa 1,290. Yung pagkakasulat niya kasi nabaliktad yung dash, Chapter 12 yan, verses 11 to 13. Yan. Tungkol sa 1,290 days or years. Iba po ba ito sa 1,260 days na prophecy? Kasi sa research, kasi nagsimula din daw ito 1,290 days sa 508 AD. Ano po ba ang mas accurate? 538 AD, 1,290 days, or 508 AD, at saka 1,260 days. So, ibig sabihin po, si Brother Jojo Kasagan ay medyo mayroon siyang alam tungkol sa mga prophecy sa Daniel. Pasensya na po sa mga ADD, hindi nyo po masusundan ito, kasi ang mga prophecy sa Daniel at sa Revelation, kailangan ng masusing pag-aaral. So, ang tanong ngayon na re-resolve po natin ay kasi base sa research, nagsimula itong 1,290 sa 508 AD. Ano po ba ang mas accurate? 538 o tapos 1,290 days or 508 na 1,260 days? So, maganda po ito, Brother Jojo Nakasagan Ramos. Kaya lang, hindi ko didiretsuhin sagutin yung tanong mo para naman ay maintindihan ng ibang nanonood sa atin. Kasi pag sinagot ko diretso yan, tayo lang magkakaintindihan. Ngayon, maiisip marahil ng iba din na nanonood, ano ba yung pinag-uusapan nila? Wala namang kwenta yan. So, ating sasamang ipaliwanag ngayon kung anong mga event dito sa mga topic na ito. Kasi itong mga kapatid, meron pong mga pitsa ito sa history. Para po sa kaalaman po ninyo ng mga hindi natin kasama sa church, mahalaga po yung pag-aaral sa kasaysayan. Sabi nga na Apostol Pedro ay para itong ilawan na nagliliwanag sa dakong madilim. Kaya sa Seventh Adventist, naniniwala tayo na ito nga po ang tunay na iglesia kasi binigyan tayo ng kaalaman, knowledge para ipaliwanag itong mga bilang na ito. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi ito mahalaga kasi naisama nga yan sa Biblia naisama nga yan sa mga vision ni Daniel. So ano ba itong binabanggit ng mga Seventh Adventist na 1,260 days at bakit dito sa talata ay binanggit yung 1,290? Actually, pag binasa nyo hanggang doon sa verse 13, mayroon pang 1,335 dyan. So tingnan natin mga kapatid. Ang gagamitin po namin, ang gagamitin ko po mga kapatid, mayroon din mga gagamitin si Brother Gomer, ay aklat ng isang kilalang magaling sa prophecy, magaling sa history. Actually, kino-quote po siya ng ibang mga scholar mula sa iba't ibang pananampalataya sapagkat nasubok na ang taong ito ay magaling sa pag-aaral ng mga prophecy, sa Daniel Revelation at ganun din sa history kung paano napatunayan ng mga binabanggit sa Daniel ay naganap talaga sa kasaysayan. So, ngayon, ito po mga kapatid. Basahin muna natin itong talatang ito at ang sabi po ay ganito, at mula sa panahon na ang palaging handog na susunugin ay aalisin at matatayo ang kasuklam-suklam na naninira ay magkakaroon ng 1,200 at 90 araw. Ito yung 1,290 days na binanggit na nagtanong sa atin. Sa fulfillment po kasi ng prophecy mga kapatid, yung isang araw ay nagiging isang taon, Pero po tayong mga talata na ginagamit, pamaya ibibigay na lang natin yan, pero dito, akin munang tututukan itong mga talatang ito. So, verse 11, 1,290 days. Pag binanggit ko yung days, mga kapatid, yung fulfillment niyan ay years, Verse 12, sabi sa talatang 12, mapalad siyang naghihintay at datni ng 1,335 araw
O dito naman, 1,000 o 1,300, 1,335 days. No, hindi na isama ni Brother Jojo sa kanyang tanong. Isasama na po natin ito sa sasagutin kasi nandyan sa loob ng mga talatang yan. Pagdating sa verse 13, ngunit yumaon ka ng iyong lakad hanggang sa ang wakas ay mangyari sapagkat ikaw ay magpapahinga at tatayo sa iyong kapalaran sa wakas ng mga araw. So, ito po mga kapatid. Ngayon, para hindi magkaroon ng question doon sa mga iba na nanonood, saan dyan yung 1,260 na sinasabi ni Brother Jojo sa kanyang tanong? Ayan, yung pong 1,260 yan ay nabanggit din po yan doon sa Daniel 7:25 na ang pagkakabanggit naman dyan ay, sige, basahin natin para maisama natin, maipaliwanag yung 1,260. Ang sabi dyan, at siya magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at dilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan at sila'y magbibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Asan dito yung 1,260? Yung pong isang panahon, isang taon, mga panahon, 2 taon, kalahati ng isang panahon, kalahating taon. Pag kinumpute niyo po yan ay 1,260. Tingnan mo nga yung magandang balita Biblia, baka yun ang pagkakabanggit niya mismo dito sa 7:25. Ayun, yung sinabi ko, ang ipapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. So pag kinumpute niyo yung 3.5 years, 1,260 yan. So meron na tayong basihan dito sa mga taon o bilang ng mga araw na binabanggit sa mga talata. Okay? Ngayon, pagdating doon sa Apokalipsis 12:6, tingnan mo nga itong magandang balita Biblia. Puntahan natin, Apokalipsis 12:6. Yan din po yan yung paghahari nung kapangyarihan. Mapapaislalim sa kanyang kapangyarihan yung mga banal. Apokalipsis. Ayun, ito maganda Ang babae naman ay tumakas papunta sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260. Yan, miniliteral talaga ng bilang ng magandang balita Biblia. So yung binabanggit doon sa Daniel na paghaharian ng maliit na sungay ay pareho ng bilang ng taon. Itong babae na tumakas sa ito yung bayan ng Diyos. Ito yung mga banal. Ito yung bayan ng Diyos o iglesia ng Diyos na pinagharian ng maliit na sungay. So, nakita na po natin, mga kapatid, yung relasyon. Ngayon, yung pong concern ng natin nagtanong sa atin, saan ba ito talaga nagsimula? Itong 1,290, 508 o 538? Mga kapatid? So, tingnan po natin yung sinasabi. Kung mapapansin po ninyo, yung mga prophecy sa Daniel, pag binanggit na isang talata, hindi lang doon. May mga ibang talata pa o kapitulo na binanggit din ito. At ang isang katunayan po dyan, mga kapatid, ay sa chapter 11, itong chapter 11 ng Daniel at chapter 12 ay hindi pwedeng maghiwalay. Kaya yung chapter 11 verse 31 ay may ganitong sinasabi. Para ma-connect natin ito, mga kapatid. Ganito ang masabi, 11:31. At ang mga pulutong ay magsisitayo sa kanyang bahagi at kanyang lalapastanganin ang sanktuaryo. Sa makatibigay ang kuta at aalisin ang palaging handog na susunugin at kanilang ilalagay ang kusuklam-suklam na naninira. Yung pong mga pananalita dito, tandaan po ninyo kasi babasa po tayo ng ibang talata na kung saan ay yung pong idea sa mga tinutukoy dito na magiging kalaban ng bayan ng Diyos ay nandyan. Kung inyong mapapansin, yung pagkakabanggit dyan, kanyang lalapastanganin ang sanktuaryo sa mapakatibagay ang kuta at aalisin ang palaging handog na susunugin. So ito po yung gagampanan ng maliit na sungay. Ngayon, itong maliit na sungay na ito, mga kapatid, pag hindi natin tiningnan kung sino ito, malilito tayo. So ito po ay nabanggit po doon sa 7 ng Daniel at ang talata ay 8. Ganito po yung ating mababasa kasi, mga kapatid, sa chapter 7 verse 8. Aking pinagdili-dili ang mga sungay at narito sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti, na sa harap niya ay 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito, sa sungay na ito, ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Ayon. Kaya kung babalikan natin, mayroong yung sungay, mayroong mata ng tao at may
bibig na nagsasalita ng dakilang bagay. Balik mo nga sa 11:31. Yung salitang kanilang lalapastanganin ang sanktuaryo sa makatibagay ang mga kuta at aalisin ang palaging handog na susunugin. At kanilang ilalagay ang kasuklam-suklam na naninira. Ito na yun. Ito na ang gawain ng maliit na sungay. Ngayon, saan naman galing itong maliit na sungay? So magpapakita po ako sa inyo ng picture para po hindi tayo mahirapan. Ganito po. Sa Daniel 7, meron pong 4 na hayop na nakita sa pangitain ni Daniel. Basahin na lang po ninyo yan, chapter 7, patuloy. So ito po yung 4 na hayop. Mga kapatid. Ngayon, dito sa 7:23 ng Daniel, ay ganito ang sinasabi. Ganito ang sabi niya, ang ika-4 na hayop ay magiging ika-4 na kaharian sa ibabaw ng lupa, na magiging kaiba sa lahat ng kaharian. So ito pong 4 na hayop, mga kapatid, ay 4 na kaharian. Hindi ho natin imbento yan sapagkat yung talata mismo ang nagsasabi. Ang ika-4 na hayop ay magiging ika-4 na kaharian. So, ibig sabihin, yung ika-4 na kaharian. Di yung unang 3 ay kaharian din. Basahin natin yung 7:17 ng Daniel. Tingnan niyo po. Ang mga dakilang hayop na ito ay na 4 na hari na magbabangon sa lupa. So, ito pong nakita po ninyo rito ay 4 na hari. Ibig sabihin, may kaharian po sila. At ito po yung una, sa panahon ni Daniel, nang nakita niya ito, ay ang nasa kaharian siya ng Babylonia. So, doon nagpasimula yung unang hayop, yung Babylon. Sinundan po ito ng nakitang hayop na doon sa mga talata ng Daniel, ang Medo-Persia, yung oso na may tangay-tangay na 3 tadyang. At sumunod po yung leopardo na may 4 na pakpak. At sumunod po yung hayop na hindi maipaliwanag, hindi mailarawan. So, mula sa Babylon hanggang Medo-Persia, Greece at Rome. Alam niyo sa kasaysayan, napakaraming mga kaharian. Kaya lang ito pong 4 na kaharian po ito ang nagkaroon ng malaking kaugnayan sa bayan ng Diyos. Sila po yung merong ginawa na nakaugnay sa karanasan ng bayan ng Diyos. Yung iba po kasing kaharian noon, meron mang kaugnayan pero kaunti lang. Katulad ng Lydia, ng Egypt, napailalim din yung bayan ng Diyos sa Egypt. Pero sa panahon po ni Nabucodonosor, tapos na po yung pagkabihag ng bayan ng Diyos sa Ehipto. So ito po yung tinitingnan natin dito, mga kapatid. Ngayon, ang tanong ay saan nagmula itong bilang na ito? Kasi tinatanong kanina, saan nanggaling? Ano ba talaga ang pinagsimula nung 1290, 538 or 508? Basahin nga natin po yung 12:11 ulit ng Daniel. 12, talatang 11. Ulitin lang po natin ito. Binanggit po doon yung 1290. Ayan At mula sa panahon na ang palaging handog na susunugin ay aalisin at matatayo ang kasuklam-suklam na naninira ay magkakaroon ng 1,200 at siyam na pong araw. 1,290 days. Ngayon, pagdating sa verse 12, ang mababasa naman natin ay 1,335 days. Ayan na naman. Ngayon, may binanggit doon sa talata na matatayo, doon sa madadayo ang kasuklam-suklam na naninira. At sino yon? Ito na nga po yung little horn. Ito yung persecuting power na nabanggit ang detalye na gagampanan niya sa bayan ng Diyos doon sa Daniel 7:25. Ang tanong ngayon ay, saan nanggaling yung 1,290? Saan nagsimula? Tama ba na 508 or 538? Ang sagot po natin ay ganito. 1798, ito nyo mga kapatid, pakinggan mo, Brother Jojo. Ang 1,260 at 1,290, pariho ng dulo. Ang dulo po nito ay 1798. At ito pong 1798 ay ito po yung nawalan ng power yung maliit na sungay na maghahari sa loob ng 1,260 sang-ayon sa Daniel 7:25. Okay? So, 1,260 ang dulo, 1798. Bakit? Kasi hinuli po si Pope Pius VI sa utos po ni General Bercher ng France.
Okay, so tandaan nyo ha, dulo 1798, dulo ng 1290. Ngayon, itong 1260 mula 538. Ito po yung 1260. Para po doon sa hindi makarelate nito, ito po yung tinatawag na French Revolution. Bakit po nagkaroon ng French Revolution? Nag-revolt yung mga taga-France kasi nagalit na po at nag-aklas na sila dahil nga marami na pong pinapatay yung mga papa. Kaya ito tinatawag itong Papal Supremacy 538 kasi 538 ay nagkaroon ng decree of Justinian. Si Emperor Justinian, nagkaroon siya ng decree na yung obispo sa Roma bigyan ng mataas na kapangyarihan. So binigyan ng mataas na kapangyarihan at mula sa panahon yon, kahit anong sabihin ng Pope na naghahari sa Catholicism, sinusundan. At dyan po sa loob ng 538 hanggang 1798, dyan nangyari yung Inquisition. So, mula 538 AD, sabi doon sa Daniel, maghahari yung malit na sungay at ang mga banal mapapaisa ilalim ng kanyang kamay. Dito po na-persecute yung bayan ng Diyos. Ngayon, bakit may hangganan? 1798, ito nga yung sinasabi kong French Revolution. Baka na-slip of the tongue ako. 1798, French Revolution, hinuli po ang Pope na naghahari that time, si Pope Pius VI. Sa utos po ni Napoleon Bonaparte, hinuli po yung Papa sa Roma at kinulong sa Valence, France. At dahil matanda na si Pope Pius VI, 1799, namatay po siya. Nawalan ng Pope. At yan po ang tugma naman doon sa Revelation chapter 13 na yung hayop ay nasugatan. Kasi yun po yung panahon na nawala ng Pope. Kaya dyan po nagkaroon ng religious freedom after 1798. Dyan na po nagkaroon ng Protestantism, yung Reformation, kasi nawala ng power ang Pope, ang Catholic that time. So ngayon, balik tayo sa question, ang 1260 nag-start nung 538 hanggang 1798. Ngayon, nasabi ko kanina, pareho ang dulo nito, yung 1290 at 1260, pareho nag-start ng dulo. Ibig sabihin, ang starting point ng 1290 ay hindi 538. Ngayon, ito po. Ano pong nangyari noong magbasa po tayo, Anong event? Kasi, tingnan po ninyo. Ayan, yan. Mula 538, aatras tayo. Merong minus 30, 508 yan. So, anong meron? Baka naman gawa-gawa lang ng mga Adventist yan. Kaya yung na-research mo na 508, tama yon. Doon nag-start ang 1290. Okay? So, anong event meron? Bakit nabanggit mismo yan sa talata, yung 1290? Ito, babasahin ko po mga kapatid. Yung sinasabi ni William Shea na sinabi kong magaling na historian at magaling sa prophecy. Ito ang sabi niya. King of the Franks later, or na sa bandang huli ay France na kasi ang ancient name niya ay Franks, and the Visigoths, whom he defeated and pushed into Spain. Clovis, other conquest covered the 2 previous decades, with the defeat of the Visigoths being the last of this. The Clovis was baptized, and like Constantine, he marched his troops down to the river and through the river and had the bishop pronounce them Christians. Ayan. So, magtatanong siguro kayo, ano tong binabanggit dyan na Visigoths? Ito pong Visigoths ay doon sa hayop na pinanggalingan ng Little Horn ay meron siyang 10 sungay. Ngayon, itong maliit na sungay na tinutukoy natin na may gagampanan sa loob nitong 538 at saka 508 hanggang 1798 ay isa po doon sa sungay na 10, ang lumang pangalan nito ay yung Visigoths. At pinagdili ang sungay na ito at narito sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti na sa harap niya yung 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga sanga. So, yung pong 10 sungay, 10 kaharian. At nung lumitaw yung maliit na sungay, which is yung naghari sa ika-4 na kaharian, yung Roma, na nagkaroon ng religious at political power, yun na yung lumipol sa mga bayan sa pangunguna po ng papacy. So, ibig sabihin, yung Little Horn ay yung papacy. Alam niyo po ba kung bakit mga kapatid nagkaroon ng mass Protestantism sa history? At kung bakit meron tayong mababasa sa kasaysayan na counter-reformation? Kasi, ang mga Protestante, natukoy po nila kung sino yung Little Horn. After ng 1798 na nawalan ng Pope, nagkaroon ng mass Protestantism. Umusbong ang Protestant, napakarami, iba-iba sinamahan. So ang ginawa po ng Catholic ay nag-counter sila. Kumuha siya ng 2 magaling na professor, si Jesuit Alcazar at si Jesuit Rivera. Ininterpret yung Little Horn na hindi po ito yung papacy, kundi si Antiochus Epiphanes. Kaya hindi ho kayo magtataka, yung Baptist, nag-i-interpret na si Antiochus yan. Marami po
po nag-interpret na yung little horn si Antiochus Epiphanes. Yan po ay kagagawa ng isang Jesuit, yung tinatawag po siyang preterist o preteristic. Yung little horn nangyari na at si Antiochus yon. Yun naman, si Jesuit Rivera naman, si Jesuit Alcazar kasi preteristic. Si Jesuit Rivera naman, yung Antichrist ay bago dumating si Kristo kalilitaw. 7 years tribulation, sa gitna nun, lilitaw Antichrist. So, counter-reformation yun, nawala ngayon. Sabi ng mga protestante, hindi naman pala Catholic. Yun ay kagagawan po ng counter-reformation na ginawa. Kaya may interpretation ngayon, mga kapatid, hindi kayo magtataka. Yung mga born again, ay in-interpret po nila at mga evangelical na ang Antichrist ay magkakaroon ng Great Tribulation, magkakaroon ng rapture. Bago yung tribulation, ira-rapture mga banal. Ayun po, bunga ho ng futuristic interpretation. Tayo kasi, historicist. Preterist, Adventist, historicist, at saka futuristic interpretation. So ngayon, mga taga-subaybay, nakita po natin dito na yung pong Visigoths, na sinasabi po rito, Clovis' other conquest covered the 2 previous decades with the defeat of the Visigoths being the last of this. So, ibig sabihin, ang pinakahuling sungay na nabunot ay yung Visigoths. At ang may kagagawa nito ay si Clovis. Okay? So, Clovis was baptized and like Constantine, he marched his troops down to the river and through the river and had the bishop pronounce them Christian. So, si Clovis na isang non-Christian, katulad din ni Constantine, ay na-convert sa Christianity. Nung maigupo po niya, yung Visigoths, ay na-convert po siya doon sa Christianity. Kaya itinuturing po ito, mga kapatid, na one of the major event, kasi that year was the conclusion of the war between Clovis, King of the France, bandang huli ay France, at saka yung Visigoths, mga kapatid, na sabi nga, pushed into Spain. So, naging Kristiyano po sila. So, ang tanong ay, bakit binigyan ng halaga ito, yung event na ito, bakit itinala ito sa Biblia? Ito po kasing war ni Clovis na ito, maituturing po itong religious overthrown because some of the powers defeated. Yung Visigoths, sila po yung mga Aryans. Tingnan nyo ha, ano po yung Aryans? Yung mga Aryans po ay mga hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Mga anti-Trinitarian po sila. Merong religious conflict. Ang Catholic Trinitarian at itong mga Arianism na to ay mga hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Kaya kung may akusasyon sila na yung Trinity galing sa Catholic, sila naman, ang mga hindi naniniwala sa Trinity, ay galing naman kay Arius. Ang Arianism ay tinawag na Arianism sapagkat sinusundan nila ang paniniwala ni Arius. Nagkaroon po kasi ng alitan. Nagagalit po yung Bishop of Rome sa mga Arians. Kaya, isa itong matagumpay. Hindi naman natin po pwede na maglagay ng ibang pitsa kasi sa kasaysayan, 508 talaga nangyari yung pagmarcha ni Clovis at idiniklara silang mga Kristiyano. So, naitala ito sa prophecy ni Daniel at nangyari talaga ito sa kasaysayan, mga kapatid. At saka napaka-amazing. Ewan ko, wala akong narinig na ibang explanation po nito. Pero very historical po ito. Kaya yung labanan ni ito sa pangunguna ni Clovis, nang talunin niya yung Visigoths at dinala sa Spain ay tinatawag sa kasaysayan na theological victory of the Bishop of Rome. Kaya ang event na noong 508 ay ang baptism ni Clovis at ng kanyang buong hukbo kung saan pasakop sila sa Bishop of Rome. Okay? So, tandaan nyo ha, 508, may bishop na silang tinatawag. Kaya nung 538, yung bishop, pinutungan ng kapangyarihan, nagkaroon ng napakatinding kapangyarihan kung anong sabihin ng Pope parang salita ng Diyos. Pag umupo siya sa trono niya, yung tinatawag na ex-cathedra, pagka kung anong binanggit niya, yun ang parang salita ng Diyos yun. Infallible yun. So, ngayon, kaya tinatawag si Clovis na New Constantine. Ang Visigoths, mga kapatid, na heretical Arians Christian, sabi dito, Visigoths as heretical Arians Christians, the church became to use the military power of the state to enforce its dogma. So, yung Vandals, mga kapatid, nabunot po noong 534. Yan. Nawala po siya. Nandito po yung research ko nito kung bakit ko medyo kabisado kasi ni-research ko mabuti. Nandito po yung explanation niya, no? Dito sa libro na to. Maswerte po yung mga bumili po nito. So, yung Vandals nabunot noong 534, ang Visigoths naman ay 508. Yung Ostrogoths ay 538 nabunot. So, ito yung malaking
tagumpay ng Roman emperors. Kaya ang 508, ito po yung pasimula ng 1,290 years. So, itong chapter 12 verse 11 ng Daniel ay may tuturing na union of church and state. Narinig niya po sa kasaysayan yung union of church and state. Ito po yung nasa Daniel chapter 12 verse 11. The church set out to accomplish through the power of the state. Ayan, mga kapatid. Ito ay pagkuha sa gawain ng Panginoon na inako ng bishop. Kaya nga binasa natin kanina doon na yung suklam na paninira at kukunin yung gawain ng Panginoon. Kaya nga sila yung kinukumpisalan. Pag sinabi nilang patatawarin yung isang tao, susunod na lang ang Diyos sa kanila. Yan po yung pagkuha nila doon sa karapatan na ang Diyos lamang ang mayroong kapangyarihan. Kaya nailagay ito sa talata ng Daniel, ibig sabihin, itinuturing po ito na ang mata ng sangkatauhan mula sa langit ay naibaling sa lupa. So, ibig sabihin, dapat ang mga tinitingnan ng Panginoon ay ang Diyos, si Kristo na nasa langit, dahil sa kapangyarihan ito ng tagumpay ng bishop, ang mata ng mga sangkakristyanuhan napunta sa maliit na sungay, sa Little Horn. Ayan, mga kapatid. So, dahil sa gawang ito, yung 1,235 days na nabanggit sa chapter 12 verse 12, this time, sabi dito, it's not related to the work of the little horn. The little horn is persecuting power, but the 1,235 days have a different point of reference. This is the work of God, for He is the one who gives such blessings to mankind. Basahin nga natin, 12:12. Yan, mapalad siyang naghihintay at datni ng 1,330 araw. So ano po ang explanation dito ni William Say, mga kapatid? 1,335 days have different point reference. This is the work of God, for He is the one who gives such blessings to mankind. At sabi po dito, the 1,260 and 1,290 and the 1,335 are related to each other. Ang binabanggit lang kayo na itong 12:12, walang kinalaman niya sa maliit na sungay, kundi may kinalaman niya sa Panginoon. So sabi po dyan, the 1,260, the 1,290, and 1,335 are related to each other. 508 and the 1,290 days extended 30 years prior to the time, 508 AD. So, ayan po ang sagot natin doon sa maganda at malalim na tanong ni Brother Jojo. Brother Gomer, additional. Siguro ay gusto ko lang i-summarize, Brother Johnson, para mas klaro doon sa ating mga tagapakinig sa maiksi na para maintindihan po natin yung tinatawag na 1,290, 1,260 at 1,335 dyan sa Daniel 12, kapatid. So, binanggit na ni Brother Johnson kanina doon sa 7:24 ng Daniel na mayroon po doong susulpot na maliit na sungay. Okay? At sa pagsulpot po ng maliit na sungay na yan, ay mayroong 3 na mabubunot. Okay? So tandaan po natin na ang Roman Empire po ay wala hong nakatalo sa kanila. Kasi ano po yan 4 na kaharian mula sa Babylonia, Medo-Persia, Grecia, at yung Roman Empire. Okay? At wala na pong sumunod dyan sa Roman Empire. Ang nangyari sa Roman Empire, sila po ay na-divide sa 10. Okay? Yan po yung 10 sungay. Ibig sabihin, yung Roman Empire po, hindi po siya natalo, kundi siya po ay nahati. At yan po ay nangyari noong 476 AD, mga kapatid. So ano po yung 508 na binabanggit? Kasi may kinalaman ito pong 508 na ito. Bakit ito ay importante, mga kapatid? Kasi ito nga, nung matalo ni Clovis, ito pong si Clovis, mga kapatid, hindi po siya Kristiyano. Okay? Siya nga ay unang hari ng Franks. So, pagano po siya. Kaya lang nung matalo niya po yung Visigoth, siya po ay nagpa-convert sa Christianism. So, kailangan po natin itong matandaan. Nung nagpa-convert po siya sa Christianism, dito po na-set up yung union of church and state. Okay?
At yan po ang napakadili at yan ang binabanggit doon sa Daniel 12, ang talata ay 11. Na ang ibig sabihin, doon nag-umpisa yung Union of Church and State 508 AD nung matalo ni Clovis ang Visigoth at siya po ay nagpa-convert sa Kristyanismo. Yan po ay 508 AD. Ang sumunod ay yung Vandals. At yan naman po ay natalo noong 534. So, yan po yung pagkasunod-sunod. And then yung huli, yung Ostrogoth, yung 538. Na kung saan, ito pong 538, dito na po talaga na set up yung kapangyarihan ng papacy. Pero tandaan po natin, yung 508 po kasi, kumbaga, ito yung fundamentals. So, ang ibig sabihin, mula 508 hanggang 538, that is 30 years. Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na 1,290. Ang ibig sabihin, yung 508, magbibilang ka ng 1,290 years, yan po ay matatapos ng 1798. Kaya ngayon sinasabi ni Brother Johnson kanina, yung 508 at saka yung 538, parehas po ang dulo nun. Bakit? Kasi yung 538, 1,260, yun namang 508, 1,290. So, tama, parehas ang dulo na 1798 po ang dulo nun. Ngayon, ang sabi naman doon sa 12, mapalad yung abutan ng 1,335. Nakita po ninyo? Ngayon, kung i-compute nyo po yung diferensya po niya, mga kapatid, yung 1,335, i-minus mo doon sa 508. Titingnan po ninyo kung ilang taon yan. Okay? So, ano ang dulo? Yung aabutan ng, idagdag mo yung 1798, ibig sabihin, o yung 1,260 days, yan po ay 1798, dadagdagan mo siya, ibig sabihin, ima-minus mo yung sobra do sa 135, ang magiging dulo po niyan ay 1844. Ang ibig sabihin, yung 1,335 mula sa 508, ang magiging dulo po niyan ay 1844. Ano po yung 1844, mga kapatid? Yan po ay makasaysayan. Bakit? Kaya nga, ang sabi doon, mapalad yung aabutan ng 1844 kasi dito muling babangon ang bayan ng Diyos. Diyan sa 1844 na yan. Kaya kung magbibilang ka, mula 508 hanggang 1844, yan po ay 1,335. Okay? So, hindi po yan coincidence kasi nga, yung 2,300 doon sa Daniel 8:14, 1844 din po ang dulo po noon, mga kapatid. So, kailangan po nating maintindihan ito. Bakit? Napaka-significant po nito mga petsa na ito sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. Kasi nga, kung titingnan nyo po doon sa Revelation, pagkatapos usigin ng dragon, yung iglesia, ay muli siyang lilitaw. And that is after 1,260 years. Kaya nga, yung paglitaw ng tunay na bayan ng Diyos, talagang yan po ay nakasalig sa hula. Kaya, kung babalikan po natin yung Daniel 12 verse 12, tingnan natin yung 12:12 ng Daniel. Sabi diyan, mapalad siyang naghihintay at datnin ng 1,335 araw. Yan po ay 1,335. So, tingnan nyo po ang diferensya niyan. Kung hindi ako nagkakamali, ang diferensya po niyan ay 46 years. Ano? 46 years po yan. Okay? So, after 46 years na yan, significant din po yan. Kasi ang sabi ng ating Panginoon igibanin nyo ang templong ito at itatayo ko sa loob
ng 3 araw. Ang sabi ng mga Hudyo, 46 years na itinayo ang templo at itatayo mo sa 3 araw. So ang ibig sabihin mga kapatid, yung paglabas ng bayan ng Diyos after 1798, yan po ay 1844. Diyan po nag-umpisa, dahil nga doon sa Great Disappointment na tinatawag, diyan po nag-umpisa yung movement na naging 7-day Adventist sa ating mga panahon na ito, Brother Johnson. At yan yung tinutukoy sa Revelation na paglabas ng tunay na bayan ng Diyos na dala-dala niya yung aral na sinira ng maliit na sungay. So, yan po yung aking maidadagdag po dyan. Kaya yan pong petsa na 1,290, 1,260, at 1,335, yan po ay connected sa isa't isa. Na mayroon pong kinalaman yan sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. At yung dulo po niyan, yung 1844, dyan po muling lalabas yung bayan ng Diyos after ng mahabang panahon ng kanyang pagtatago o yung tinatawag na Dark Ages, mga kapatid. Salamat, Brother Johnson. Okay. Maganda na follow up mo 'yon, Brother Gomer. At basahin ko lang po ito tungkol sa 1335 sa Daniel 12:12. Nga sabi po diyan, ito nga the 1335 days. This time, it's not related to the work of the little horn. So, yung 12:12, hindi ito gawain ng maliit na sungay. The little horn is persecuting power. But 1,335 days have a different point reference. This is the work of God. For He is the one who gives such blessings to mankind. Kaya kung gagawin po ninyo, 508, dagdagan mo ng 1,335, tama po yon. 1844 ang babagsakan yan. Ito po yung pagsimula po mga kapatid ng kasaysayan ng bayang Diyos. Kaya, ang sabi dyan sa talatang 12, mapalad siyang naghihintay at datni ng 1,335 araw. Big sabihin po dito sa 12:12, mapalad po yung mga kaanib ng iglesia na ang kanila pong samahan ay may kaugnayan sa nangyari sa kasaysayan na ang kilusan ay nagpasimula noong 1844. Mapalad Mapalad siyang naghihintay at datnin ng 1,335 araw. 508 din ang start nito, plus 1,335, 1844. Anong meron noong 1844? After po nung 1798, naglitawan yung mga protestante at isa po dyan sa lumitaw, si William Miller na isang Baptist. Sa kanya nagpasimula yung pangangaral tungkol sa kahalagahan ng pagdating ng ating Panginoon. Pero 1844 ay nagkaroon ng tinatawag na Great Disappointment. Pero bakit ang sabi dito mapalad? Great Disappointment nga. Kasi sa Revelation, Kapitulo 10 at ang pinakahuling talata, verse 11. Siguro simulan natin sa 10. Kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain. At sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot at ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. So itong talatang 10, ito po yung ginawa ni William Miller. Nasa pangitain ni John, nakita niya yung aklat at sabi ng anghel ay kainin. Nung sinubo niya, matamis. Ito po yung preaching ni William Miller tungkol sa pagdating ng ating Panginoon. Matamis sa kanila kasi akala nila darating na ang ating Panginoon. Pero sa talatang 11, ang sabi diyan sa huling bahagi nitong 10, nung kanyang lunukin, mapait sa kanyang tiyan. Mapait kasi, nagkamali po sila ng interpretation. Akala nila darating si Kristo noong 1844. Ang hindi po nila alam, yun yung blessing na binabanggit sa Daniel 12:12 na pagpasok ng ating Panginoon doon sa kanyang ikalawang ministeryo sa kabanal-banalang dako sa langit. Kaya, napakagandang pag-aralan ho ito mga kapatid. Alam ko para sa mga dating daan at iba pa ay hindi maiintindihan ito. Pero alam nyo, kung kaanib kayo ng iglesyang ito, malinaw po sa inyo ito, Ibig sabihin, nakakatyak tayo na itong Seventh Adventist nga po ang tinutukoy na bayan ng Diyos. So, pagdating sa talatang 11, ano po sabi? At sinabi nila sa akin, dapat kang manghulang muli sa maraming mga bayan at mga bansa at mga wika at mga hari. Kaya noong lunukin ni Juan yon, mapait, pero may sinabi ang anghel,
manghula kang muli. Kasi after great disappointment, mga kapatid, nagkawatak-watak, pero merong isang grupo sa pangunguna po nila Hiram Edson, nila James White, nila Gene Andros, pinag-aralan nilang muli. Bakit? Ano bang mayroon talaga noong nireview po nila yung sanctuary at naintindihan nila na hindi pala pagdating ni Kristo ang dulo noong 2,300 days sa Daniel 8:14. Kundi yun pala pagsimula ng pagliligtas o kaya tinatawag nating pre-advent judgment na isisigaw ng tunay na bayan ng Diyos kasama sa Ebanghelyo na mababasa po natin sa Apokalipsis Kapitulo 14 at talatang 7. Kasama po yan dyan Basahin nga natin yan mga kapatid. Simulan natin sa 6 kasi ito ay everlasting gospel to Tingnan nyo po. Nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Nakita nyo? Yung anghel na yan, ito po yung kilusan. Ito po yung organization. Kasi wala namang anghel na mangangaral dyan, nalipad-lipad dun sa kalangitan Yan po ay isang simbolo, simbolikal. Magdadala ng malang hanggang balita para ibalita. Ibig sabihin, ito yung tunay na iglesia na lumitaw nga sa dulo ng 1235 o yung tinatawag na 1844 na nanghulang muli, may dalang aral. Ano pang isa sa Ebanghelyo na dala? Verse 7, at sinabi niya ng malakas na tinig, ito yung sigaw ng anghel, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. So, tinan nyo yung judgment po rito mga kapatid, kasama sa everlasting gospel. Una, fear God, matakot kayo sa Diyos, give glory to Him, magbigay ng kalwalhatian sa Kanya, at ano sabi dyan? Sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. So, isa po yan. At ang isa pang binabanggit dyan ay worship the Creator of heavens and earth. So, magsisamba kayo sa gumawa ng langit at lupa. Ito po yung mga aral na taglay ng Seventh Adventist. Kaya tinatawag po itong three angels messages. So, kayo po na nandyan sa mga kinaaniban ng samahan na napakagulo at pride na lang yung pinapairal po ninyo o kaya ay pangungulit na lang, mag-aral kayo sa Adventist. At ito po ang tunay na bayan ng Diyos. Maniwala kayo, mga kapatid. Ito po yung nakakapagpahayag ng mga ganyang propesiya na nagdadala po sa atin sa napakalinaw na katotohanan. Brother Gomer. Ayun, maraming salamat, Brother Johnson. Yun na nga yung ating sinasabi. Kaya nga, yung binanggit doon sa Daniel 12:12 na mapalad yung ang datnan ng 1335 kasi nga sangayon sa hula, sangayon sa kasaysayan, Brother Johnson, diyan po talaga lalabas yung tunay na bayan ng Diyos. Ang ibig sabihin, kailangan po talaga nating lumakip sa bayan ng Diyos at ang panawagan niya diyan, Brother Johnson, doon sa 18:4 ng Apokalipsis, magsilabas doon sa Babylonia yung at sumanib talaga sa bayan ng Diyos, Brother Johnson. Ang panawagan ay lumabas, magsilabas kayo sa kanya bayan ko doon sa Babylonia. Ano mo ibig sabihin nun? Yung mga aral na itinuro sa loob ng napakahabang panahon, kailangan po yan ay iwanan. Alisan po natin yung mga maling aral na yan. Layasan. Yan po yung panawagan ng anghel doon sa Apokalipsis 18. Okay? Kasi nga, kung hindi natin gagawin yon, mananatili sa maling aral, Brother Johnson, talagang, ang sabi doon, para hindi madamay O, tingnan ko nga. Sabi niya roon sa 18:4, basahin natin. Apokalipsis. Ang sabi diyan, at narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. So talagang pinapaalis, Brother Johnson, doon sa maling aral na natutunan na matagal na, kumbaga ay namayagpag sa kasaysayan. Kasi nga, isipin po ninyo, halos higit sa 1 millennium 1,260 na taon. Yan nga po yung Dark Ages. Kaya hindi maikakaila or hindi talaga ibig sabihin yung pamamayagpag ng maling aral ay talagang napakahirap tanggalin, Brother Johnson, ay sapagkat 1,000 taon ba namang nandyan Okay?
lumabas ang bayan ng Diyos, 1844, hanggang sa mga panahon na ito. So, ibig sabihin, yung epekto ng 1,000 na taon na maling itinuro na mga maraming doktrinang mali, hanggang ngayon, nandyan pa rin nandyan pa rin, Brother Jorson. Kaya nga, ang panawagan ngayon ay kailangan lumabas doon sa maling aral na hanggang ngayon ay pinangahawakan pa rin ng maraming samahan, Brother Jorson. Yan. Thank you, Brother Gomer. Ang ganda po nitong ating pinag-uusapan at least na iba naman